Mga kaibigan, welcome back. Marami po tayong pag-uusapan dito. Australia at New Zealand, masaya na makakalaban ang Gilas. Bakit kaya? Huli nagkalaban ang Gilas at Australia, nag-brawl pa. At ito pag-usapan din natin, KBL coach na sa Pilipinas, sino kaya ang pakay? At pag-uusapan din natin si Kai Sotto, pabuo na po ang kanilang team, parang medyo maliliit ata. Simulan po natin dito. Kahapon po ay may laban ng Perpetual at ang Benilde Blazers na ang coach ay si Coach Charles. Tinambakan po nilang Perpetual ng 20 points at kanina lang po ipinost ito ni Coach Charles, kasama po niya ang isang Korean na coach pala dito sa KBL. Nanood pala ito ng game nila sa Perpetual. Hindi ko po alam mga kaibigan kung anong reason kung bakit siya andito. Pero alam ko po, yung coach na yan, ang head coach ng Mobis na KBL team at si Miguel Ocson po na Asian quota nila na galing ng Benilde ay wala na. So possible, naghahanap sila ng bagong Asian import. At para may idea po tayo, ang sabi po sa akin ng source, ang hanap talaga ng KBL team dito sa atin ay mga college players kasi bata at coachable. Kung sa PBA naman daw po ay ang gusto lang nila ay yung star players. At least nagka-idea tayo, di ba mga kaibigan? So ngayon, punta na po tayo kay Kai Sotto sa Japan B-League. Ngayong araw po, 4 na players ang in-announce po ng team ni Kai na pupuno sa kanilang team. So siyam na po ang player ng Koshigaya ngayon. So 3 na lang ang kulang. Mga kaibigan, dyan po sa siyam na yan, 8 po ay local, tapos si Kai yung pang siyam. At sa 8 na yan mga kaibigan, 6 po ay guards. Yung isa naman ay 6'3 na forward at yung isa naman po etong bago 6'5 na forward center. So hindi natuloy yung rumors sa Japan na si Yu Watanabe na 6'10. Medyo maliliit po ang locals nila kay Sotto ngayon sa Koshigaya mga kaibigan. So sana sa mga imports na kukunin nila, kasi 3 imports na lang yung kulang, sana may big man. Kasi si Kai po, hindi po sigurado makakalaro yan sa October. Yan po yung opening month ng B-League. Kung makalaro man po dito ang pambato natin, syempre limited playing time kasi nanggaling po siya sa injury. So ngayon, punta na po tayo sa Gilas, Pilipinas. Bakit kaya excited ang Australia at New Zealand na makakalaban ng ating national team? Ito po kasi yan mga kaibigan, di ba umatin po ang ating SVP si Sir Al Panlilio Erica Didon sa FIBA Central Board noong nakaraang araw. Ito po ang sinabi ni Sir Al kanina lang mga kaibigan. Ang Australia daw po ay isa sa mga bansa na umaasa na makakalaban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers. Dagdag pa niya, all the other federation want a game with the Philippine team kasi they get a crowd. Even the World Cup qualifying seeding and groupings, New Zealand was happy, Australia was happy, and Guam was obviously happy because they will fill stadiums if the Philippine play there. So gusto nila at masaya sila na makalaban ng Gilas dahil puno lagi ang arena, ubos lagi ang ticket sa mga Filipino fans. Sinabi pa ni Sir Al na nung dumayo sila sa New Zealand nung third window, ang sabi sa kanya ng head ng New Zealand Basketball Federation, 85% daw po ng nanood ay Pinoy. Sa home court yan mga kaibigan ng New Zealand na iba po talaga ang Pinoy. Shoutout ko po pala si Juan Masa, Mon Casuga, Joselito Hanrado, Ronman, Joey Del Mundo, Ronald Berbosidad, Jamali Vlogs, Rice Bean, at eto Chad Alcaraz at Melgas. Mga kaibigan, maraming salamat po.